Ang paksa natin ngayon ay mahalaga. No? Napakahalaga ng paksa po natin ngayon. Kaya dapat bukas ang ating isipan. Una, ang da'wa, halimbawa, fulan, isang mangaral sa Islam. Kung ano yung pamamaraan niya ng da'wa sa lugar niya, dapat ba, kung saan siya mapunta yung lugar, gamitin niya rin yun? Dapat ba sa bawat lugar na pinupuntahan niya, yun lang ang da'wa niya? Ang da'wa, kailangan may taktit, ibig sabihin may hakbang, may paraan yan. Ngayon, ang da'wa mo, una, kapag pupuntahan mo ang isang nasyon, dapat tignan mo ang kanilang kalagayan. Tignan mo yung kanilang kalagayan. Tignan mo yung kanilang mga kultura. Tignan mo ang kanilang ada, yung kanilang nakagisnan. Hindi lamang basta-basta ka, at respetuhin mo yung kanilang nakagisnan. Dahil may mga tao, nagbibigay ng da'wa sa bawat isa, subalit, hindi niya titignan yung ugali ng isang tao. Hindi niya tinitignan yung pamamaraan nila o yung kanilang yung kultura nila. Banat lang siya ng banat. Hindi niya alam yung kinakausap niya, nagagalit na sa kanya. Dapat tinitignan po natin ang ating kausap. Isa ito sa mga katangian ng tao. Kaya dapat ang da'i, binabago-bago niya ang kanyang pamamaraan sa da'wa. Dapat binabago niya. Ngayon, ang da'wa may pamamaraan. At ang pamamaraan na ito, hindi ito galing sa mga ulama, hindi ito galing sa mga scholars, bagkus ang pamamaraan ng da'wa na ito, galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung dapat gawin ng isang da'i? Dapat, isa lang ba yung pamamaraan sa da'wa? Dapat, ano po? Dapat binabago niya. No? Dapat binabago niya yung pamamaraan niya sa da'wa. Ang unang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng pamamaraan ng pagbago, dapat alam natin ito. May 6 na pamamaraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa. Kaya dapat isabuhay natin ito at isagawa natin ito ang 5 pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da'wa. 5 po ba? 6. Taib, ang unang pamamaraan ni da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intihaju sallallahu alaihi wasallam usub al-qissa. Yung magbibigay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salaysay. No? Ang unang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa, ang pagbibigay ng salaysay o kwento. Halimbawa, yung mga nakaraang tao, yung mga naunang tao, isasalaysay mo sila sa mga kausap mo. Halimbawa, yung tao na kausap mo, Muslim siya, hindi na nagsasala, makasalanan na tao. Lahat ng kasalanan nagawa niya na, pag-inom ng alak, droga, shabu, babae, pangluloko, pagbenta ng haram. Nagawa niya na lahat. Ngayon, paano mo siya dadawaan? At sabi niya sa sarili niya, hindi na ako papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dami kong nagawang kasalanan. Ngayon, ang tao, kung gano'n ang kalagayan ng tao na yan, ikwento mo sa kanyang isang tao, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may taong nauna sa inyo na nakapatay ng 99 na katao. Isipin niyo, ilan yung napatay niya? 99 ang nakitlan niya ng buhay. Ganon, kapag ganon ang kausap mo, dapat salaysay mo sa kanya yan. Ibig sabihin, mas malala yung nagawang tao na yun, di ba? Kasi dami niya napatay. Yung nawala yung ama ng bata, yung may asawa, naging balo, yung mga bata naging ulila dahil sa tao na yan. Ngayon, pumasok yung tao na to sa isipan niya na magbalik loob. Gusto niya magtauba. Gusto niya bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwan yung kasalanan na yan. Sa pagkakataong ito, nagtanong siya sa mga tao kung sino yung lalapitan niya at hihingi siya ng pahayo, paalala sa ginawa niya kasalanan. Itinukoy siya sa isang tao na nagsasala, gumagawa ng mabuti, reliyosong tao, at tinanong niya, sabi niya, o ikaw, papatawarin pa ba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagawa mong kasalanan? Sabi niya, ano ba ang nagawa mong kasalanan? Sabi ng tao nagtanong, nakapatay ako ng 99 katao ang nakitlan ko ng buhay. Sabi niya, lumayo ka sa akin. Hindi napapatawarin niya lang iyong kasalanan. Ngayon, ang lalaking ito, nasaktan siya sa sinabi. Dalisay siya. Gusto niya maging matuwid na tao. Ang ginawa niya, nasaktan siya sa sinabi, kinuha niya ang espada, pinatay niya. Ilan yung napatay niya? 100 katao. Ngayon, sa pagkakataong ito, umuwi siya ng malungkot sa kanyang tahanan at hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Muli nagtanong siya, sino ba yung maaaring lapitan niya?
tinukoy sa kanyang isang tao na relihiyoso rin at may kaalaman. Ngayon, sabi niya, o ikaw, ya alim, papatawarin pa ba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagawang kasalanan? Sabi ng alim, ano ba ang nagawang kasalanan? Nakapatay po ako ng 100 katao. Tignan niya, 100 katao. Sabi sa kanya, papatawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, pakinggan mo ang aking payo. Ano yung payo na ito? Diyan sa lugar na iyong tinitirahan, lahat ng tao dyan ay makasalanan. Lahat ng tao dyan ay makasalanan. Kaya iwan mo ang lugar na yan, pumunta ka sa lugar na ito, na kung saan ang mga nakatira dito ay sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at maubuting tao sila. Maglakbay ka roon at doon ka manirahan. Ngayon natuwa yung nakapatay ng 100 katao. Naglakbay siya at sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, nadatnan siya ng kamatayan. Nung nadatnan siya ng kamatayan, dumating sa kanyang anghel ng kaparusahan. Kukunin ang kanyang kaluluwa. Nung kukunin ang kanyang kaluluwa, dumating ang anghel ng awa. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ang pinakamabagin at ang pinakamaawain. Nagtalo sila. Sabi niya, bakit mo kukunin ang kaluluwa nito? Sabi ng anghel ng impyerno. Bakit mo kukunin ang kanyang kaluluwa? Ni katiting ng kabutihan, wala siyang nagawa. Kaya sa impyerno siya nararapat. Ang sabi naman ng anong anghel ng awa, siya ay may pusong tapat na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako kukuha ng kanyang kaluluwa. Nagtalo sila. Humaba ang kanilang pag-uusap. At nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao, anghel siya, nagkatawang tao, nagbigay ng hatol sa kanila. Sabi niya, ang gawin nyo, gumawa kayo ng usapan. Ibig sabihin, kung ang tao na yan, mas malapit siya sa kanyang pinanggalingan, makakapunta siya sa impyerno. Ano yun? Kung mas malapit, di ba naglakbay siya? Naglakbay po siya. Kung mas malapit pa siya sa kanyang pinagmulan, makakapunta siya sa impyerno. Subalit kung mas malapit siya sa kanyang paroroonan, makakasama siya sa anghel ng awa. Ngayon nag-ano sila? Naglitis sila. Subalit siya ay nasa gitna. Pantay talaga. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang mahabagin at maawain, ang ginawa niya, inurong niya ng isang, dahil si Allah makapangyarihan, inurong niya sa kanyang kapangyarihan ang tao na yan ng isang dangkal lamang. At siya ay nakapunta sa kanyang, yung mas malapit siya sa paroroonan na kanyang pupuntahan. Kaya kinuha siya ang anghel ng awa. Sa ganitong pamamaraan, ang pagbibigay ng kwento sa da'wa, isa sa mga pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yun? Ano yung unang pamamaraan ng da'wa? Ang pagbibigay ng salaysay o kwento sa mga naunang tao. Kaya mapansin natin ang ibang masyayikh, ibang mga scholars ng Islam, kapag sila may kausap, kahit ngayon, nagbibigay sila ng kwento. Yung mga naunang tao, halimbawa, yung mga si Propeta Abraham, si Propeta Moises, si Propeta Yusuf, yung mga pamamaraan nila sa da'wa, kung paano sila nabuhay, kung paano sila katungo sa tao, kung paano sila ininsulto, minaliit ng mga nasasakupan nila. Bagamat sila ay propeta at minamaliit sila, ininsulto ng mga tao. Ngayon, ikukwento mo yan sa mga tao, sa iyong kausap, upang madali nilang maunawaan ang iyong sinasabi. Dahil ito yung pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang maunawaan ng husto ng mga tagapakinig ang kanyang sinasabi, nagbibigay siya ng kwento. Maliwanag po ba? Ang una. Maliwanag yung una? Right. Ang pangalawa, intijahu sallallahu alaihi wasallam uslub al-hiwar. Ang pagharap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pagbibigay niya ng hiwar, ibig sabihin conversation, yung salita sa bawat isa. Halimbawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may isang hadith. Ayon kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilala niyo ba yung taong pulubi? Isa ito sa mga da'wa, no? Yung kakausapin mo yung tao, magbibigay ka ng tanong sa kanila upang sila ay magsalita rin. Nang sa ganun, hindi sila maboring. Dahil may mga tao, salita ng salita, ang iba, naboboring na, kaya yung isipan nawawala na. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng sinabi natin kanina, binibigyan niya, tinitignan niya yung kausap niya. Ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kilala niyo ba yung taong pulubi? Alam niyo ba yung pulubi? Sabi ng mga sahaba, o sugo ni Allah, ang pulubi yung walang dirham, yung walang salapi at walang ari-arian sa amin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong pulubi sa aking umma, sa aking mga tagasunod, darating sa Yaumul Qiyamah, sa araw na paghukom, meron siyang sala. Ibig sabihin, yung taong pulubi, nagsasala. Dala niya yung sala niya. Dala niya yung pag-aayuno niya sa buwan ng Ramadan. Dala niya yung zaka niya. Ibig sabihin, itinatayo niya yung 6 na paniniwala ng Islam. 6 na paniniwala? 6 na haligi. Taib. Nagsasala siya, nag-aayuno, nagbibigay ng zaka, at
Hindi lamang yun ang daladala niya. Daladala niya rin ang taong ininsulto niya, siniraan niya ng puri, kinuha niya yung kayamanan ng tao na yan, pinadugo niya yung tao na yan, sinuntok niya yan, at ang gagawin niyan, ibibigay ang kanyang kabutihan na gawa. Ibig sabihin yung sala niya, yung zaka, o yung pag-aayuno niya, ibibigay sa taong inapi niya. Ibibigay sa taong sinaktan niya, ininsulto niya, minaliit niya, kinuha niya ng kayamanan, kinuha niya ng karapatan, lahat ng kabutihan na gawa niya, ibibigay doon. Ito yung taong pulubi. At kapag naubos ang kanyang kabutihan, subhanallah, nakakatakot. Kapag naubos ang kanyang kabutihan, yung mga nagawang kasalanan ng mga taong ininsulto nila, minaliit, ibibigay sa kanya. Kaya ito yung taong pulubi. At kapag wala na tirang kabutihan sa kanya, itatapon siya sa impyerno. Kaya nakakatakot po. Maliwanag po ba yung hadith? Sino yung pulubi? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung pamamaraan ng uslub. Ito yung pamamaraan ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakausap niya yung tao. Kaya, sa pagbibigay mo ng tanong sa isang tao, halimbawa, bro, alam mo ba yung, halimbawa, sabi mo, yung Panginoon ninyo, alam mo ba yung Panginoon ng Islam? Tapos, sa ganitong paraan, lalawak na yung usapan. Di ba? Sa pagtatanong mo sa kanya, bakit nyo ginagawa yan? Papasok ka na ron. Halimbawa, Kristiyano yung kausap mo, hindi mo siya kilala. Magtatanong ka sa kanya ng mga ilang alituntunin sa kanilang relihiyon at pagkatapos ang mga alituntunin na yan, sinusuway nila at hindi alinsunod sa itinuturo ng Kristyanismo mismo. Halimbawa, yung pagpapahaba ng balbas. Bro, yung pagpapahaba ba ng balbas, inutos ba sa inyong pananampalataya? Sa Biblia, nakasaad po yun, ang pagpapahaba ng balbas. Bakit ang mga pare ninyo hindi nagpapahaba ng balbas? Tapos yung mga babae, inutusan ba kayo magbelo o magsuot ng scarf? Utos ba yan sa inyong pananampalataya? Ngayon, kapag sasagot siya, hindi ko alam, papasok na yung da'wa dyan. Dahil sa ganyang katanungan. Nagsisimula na kayong magsalita sa bawat isa. Mag-usap. At napasok mo na sa kanya yung da'wa. Kaya ito yung pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang pangalawang pamamaraan. Pangatlo, ang pagbibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pag-aral o pagtuturo. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ang ginawa niya, kumuha siya ng tubig, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, hinugasan niya yung kanyang kamay, tapos ang kanyang bibig, tapos nagbubog, tapos yung sa madaling salita, nagwudu siya. Isinagawa niya yung ablution. Ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magwudu, mag-ablution ng katulad ng aking ginawa at nagsala ng 2 raka'a, papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nagawang kasalanan. So, ang pagtuturo, halimbawa, kukuha ka ng tubig, ganito pa yung wudu. Kukuha ka ng, babasahin mo yung kamay mo, tapos yung kanan, yung kaliwa, tapos magbumumog ka. Sa ganitong pamamaraan, tinuturoan mo yung tao, ito ay uri ng da'wa. Kaya mali yung mga tao, may mga tao na nagkakamali, sabi nila, particular yung mga balik Islam. Kasi, kapag balik Islam, active sa da'wa, hindi po ba? Hindi naman sa pagmamalaki. Kapag balik Islam, active sa da'wa yan. Bakit? Dahil alam niya yung kalagayan ng mga Kristiyano at natatakot siya na ang mga Kristiyano mapunta sa impyerno. Ang problema naman dito, may problema rin yung mga balik Islam. Tinitira nila yung Muslim, sinasabi nila yung mga Muslim hindi nagdada'wa. Yung mga Muslim hindi nagtuturo. Yung mga taga Mindanao. So mali po yung ganun. Bakit? Dahil ang pagtuturo, alif, bata, pagtuturo ng wudu sa paaralan, ito ay uri ng da'wa. Kaya mali po yun. Maaaring hindi sila nagdada'wa dahil hindi sila marunong mag-Tagalog. Hindi sila dalubhasa. Hindi po ba? Kaya wag po nating isipin yun na sasabihin natin yung mga Maranao, yung mga Tausug, yung mga Maguindanon, hindi nagdada'wa. Hindi. Kung hindi sila nagdada'wa, bakit sila pumunta ng Saudi Arabia para mag-aral? Mas sa lahat ng university sa Saudi Arabia, ang pinakamaraming tribo nag-aaral yung mga Muslim mismo, mga taga Mindanao. Ilan lamang yung mabalik Islam. Kaya lang, yun nga lang, ang hindi sila gaano dalubhasa sa pagsalita ng wikang Pilipino. Kaya nahihirapan silang magbigay ng kanilang kaalaman. Subalit kapag sila umuwi sa kanilang lugar, natuturo sila ng mga bata, matatanda, paano magbasa ng Quran, paano magsala, hinikayat nila yung mga kabataan pumunta ng masjid. Ito ay uri ng da'wa. Kaya ang pagbibigay po ng halimbawa, ang pagtuturo sa kapwa, ito ay uri ng da'wa. Halimbawa, bro, hindi ka marunong magsala? Tuturuan kita magsala. Tatakbir ka. Paano yung magsala? Allahu Akbar. Tapos sasabihin mo yung haligi ng sala, yung mga obligado ng sala. Ito ay uri ng da'wa. Dahil ito ay ginawa ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. At ang pang ilan tayo? Taib, pang-apat. Masyaallah. Ang pang-apat na pamaraan ang pagbibigay ng halimbawa. No? Ang pagbibigay ng halimbawa. Dahil ang pagbibigay ng halimbawa, ito ay nagbibigay ng tulong sa da'i, sa mga ngaral ng Islam, na maintindihan at maunawaan ng tao ang iyong pinapaliwanag. Dahil may mga tao, yung iba, nahihirapan unawain ang sinasabi ng nagtuturo o ng isang mga ngaral. At sa pagbibigay niya ng halimbawa, nagiging madali sa kanila na intindihin ang kanyang sinasabi. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safina." Ang paglalarawan o ang katulad ng taong gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin, gumagawa ng kasalanan, sinusuway niya si Allah subhanahu wa ta'ala, at lumalayo dito, hindi gumagawa ng kasalanan, para silang isang grupo na sila ay nagpalabunutan kung sino yung makakasakay sa barko. Ulitin natin, ang tao na gumagawa ng kasalanan at hindi gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin lumalayo sa ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, para silang isang grupo o isang samahan na nagpalabunutan kung sino yung sasakay sa barko. Ibig sabihin, kung sino yung sasakay sa barko, kung sino yung sa taas, sila yung nakapwesto sa taas. Kung sino naman yung nakakuha ng numero na sa baba, sila ay maniniraan sa baba. Ngayon, yung nagpalabunutan sila, ang iba nakatira sa taas at ang iba ay nasa baba. Nung naglakbay ng barko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag gusto nila ng tubig, kasi nasa baba sila, yung mga nasa baba, kapag gusto nila ng tubig, ano yung ginagawa nila? Umaakit sila sa taas. Umaakit sa taas ng barko at kumukuha ng balde, itinatapon yung balde sa tubig, sa dagat upang makakuha ng tubig. Tapos gagawin nilang inumin yun at pampaligo. Dahil yung tubig na yun, papainitin nila, papakuluin nila, nang sa ganoon maaaring inumin ang tubig na ito. Ngayon, ganun palagi yung ginagawa ng mga nasa baba. At nagsalita isa sa kanila. Sabi nila, nadidisturbo natin yung mga nasa taas. Dahil pabalik-balik sila. Kapag kailangan nilang tubig, laging umakit sa taas. Sabi ng isa sa kanila, ano kaya? Sabi ng ibang grupo, kung magbutas tayo sa barko. Bubutas tayo upang hindi natin sila mapahamak at madisgrasya. Hindi natin sila maistorbo. Kapag butas na yung barko, kukuha na lamang tayo ng tubig sa baba. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag hinayaan ng mga nasa taas ang nasa baba, ano yung mangyayari sa kanila? Sila ay malulunod lahat. Diba? Mapapahamak silang lahat. Subalit, kung pipigilan ng nasa taas yung mga nasa baba, kung pipigilan nilang kanilang ginagawa, sila ay maliligtas, yung nasa baba, at maliligtas yung nasa taas. Kaya ganito po yan. Ibig sabihin, kapag ang tao nagbibigay ng halimbawa sa da'wa, madaling unawain yan. Katulad ng halimbawa na ito kanina, kung hindi yung taong gumagawa ng kasalanan at di gumagawa ng kasalanan, kaya ibig sabihin, ang taong gumagawa ng kasalanan, dapat pigilan siya sa paggawa ng kasalanan. Dahil kung hahayaan lamang siya sa paggawa ng kasalanan niya, mapahamak din yung mga mabubuting tao. Halimbawa, sa Indonesia, yung tsunami, lahat sila, yung nangyari doon, maraming mga makasalanan doon. Subalit, may mga mabubuti rin doon. Ngayon, yung mga taong namatay, lahat masama, at may mga namatay din na hindi masama mabubuti. Bakit? Dahil nadamay sila sa ginagawa ng kasamaan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Matakot kayo sa mga gumagawa ng kasalanan, kasamaan, na kung saan paparusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang parusa na ito, espesyal lamang sa kanila at kayo ay madadamay. Kaya, kung meron tayong kung may mga taong gumagawa ng kasalanan, pigilan natin sila. No? Upang hindi tayo madamay. Halimbawa pa, yung pagbibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng da'wa. May ballpen ba rito? Ay ano? Hindi, para dito. Halimbawa, pagbibigay ng halimbawa. Ano yung pang-apat na pamamaraan ng da'wa? Pagbibigay ng halimbawa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaupo siya ng ganito, at yung mga sahaba nandyan, ang ginawa niya, gumuhit siya ng guhit. Disyerto yun. Di ba kapag may disyerto, babakat yung guhit natin? May mga bakas.
Ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-guhit siya ng ganito. Yan. Sabi niya, yan yung hangganan ng tao. Tapos gumuhit siya ng ganyan. At pag guhit niya, meron dyan, may malilit na guhit dyan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung buhay ng tao. Yan. Yan yung buhay ng tao. At, yung nasa paligid na yan, ayun yung biyaya niya. Ito yung sakit niya. At nandito yung ilang asawa niya, yung anak niya, yung kung kailan siya daratan ng sakit, at nandito kung kailan siya daratan ng problema. Ibig sabihin, nakalista lahat. Hindi po ba? At yung buhay ng tao nandito. Kasi mamamatay rin siya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito yung matuwid na guhit na yan, lumagpas siya, hindi. Lumagpas. Sabi niya, ito yung pangarap ng tao. Nagets niyo? Naintindihan na kagad yung aking tinutukoy? Sino yung papaliwanag? Sino yung sasagot? Sino yung kayang sumagot? Ulitin ko Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung buhay ng tao. Yan. Ito yung sakit niya, yung kamatayan niya, may problema siya, yung biyaya niya, yung asawa niya, yung mga anak niya. Ibig sabihin, nakalista lahat. Tapos, ito yung pangarap ng tao. Lumagpas sa kanyang kamatayan. Sino yung kayang magpaliwanag nito? Taib, lahat tayo, kaya natin yan. Sino yung Kung tayong mahiya, para malaman natin. Challenge natin to. Sino yung kaya magbigay? Sino po? O, pipili ako. Pero naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Hindi niya makita. O yan, kita na. I-explain. Ulitin ko Ulitin ko, makinig Hindi. Ito na lang. Ito. Ganyan, kita. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung kamatayan. Yung nakapalibot na yan. At ito yung mga guhit na maliliit na yan, ayun yung sakit niya, yung biyaya niya, yung problema niya, yung asawa niya, yung anak niya, kung kailan siya malumbay, malungkot, nariyan lahat. Yung sakit niya nandyan. Tapos yung pangarap niya, lumagpas sa kamatayan niya. Ano yung paano natin papaliwanag ito? Hindi pa dumating yung panahon niya na siya ay kukunin ng ala. Yeah. Gusto niya magpasan ng kamatayan. Gusto niya nagpasan ng kamatayan? Magpupunin ng malaga. Siguro. Yung pangarap ng tao, mas sobra pa ang gusto niya kaysa doon sa nakatakda sa kanya. Taib, yun. Ibig sabihin, ang tao, marami siyang pangarap, hindi niya natatamasa at darating na sa kanyang kamatayan, yung pangarap niya hindi niya pa nakakamit. So, ito yung pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagbibigay ng halimbawa. Dahil halimbawa, maraming tao, ang kamatayan, hindi natin alam kailan darating. Gusto kong mag-aral, gusto kong mapagtapos ng pag-aaral, gusto kong magtrabaho, gusto kong yumaman, gusto kong magnegosyo, gusto kong mag-asawa, gusto kong magkaroon ng maraming anak, gusto kong mapunta sa lugar na ito. Tapos dumating na lang yung kanyang kamatayan, hindi niya pa natatupad ang kanyang pangarap. Kaya yan yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-anim bro, ang lima. Masyaallah. Ang pang-lima, ang pagsasamantala ng oras. No? Anumang okasyon, saang man okasyon ka mapunta, dapat samantalahin mo yan. Halimbawa, may kasalan. Ngayon may kasalan at maraming tao. Ano po ba yung ganitong oras o yung ganitong kalagayan na maraming tao? Pagkakataon ba ito sa daawa o hindi? Pagkakataon na rin yun. Halimbawa, may kasalan. Ngayon, bago ka magkasal, halimbawa, yung magkakasal o yung imam, bago natin banggitin ang ritual ng kasalang ito, hayaan mo natin magsalita si kapatid at ibibigay niya yung mga dapat gawin ng mag-iisang dibdib. Da'wa yun, turo yun. Tapos ipapasok mo na yung da'wa ron, kailangan ang mag-asawa nagpapayon sa kabutihan, kung paano isagawa ang mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi rin kaya doon. Halimbawa, may kainan naman. Pagkakataon yan, minsan lamang nagsama-sama yung mga grupo na ito, dahil sa kainan na yan, samantalahin na yung pagkakataon na yan. Dapat mayroon sa kanila magbigay ng salita upang magda'wa.
Katulad ni Propeta Yusuf alayhi salam. Si Propeta Yusuf, ano yung mga nakulong siya, hindi? Sino yung nakulong siya, hindi? Bakit siya nakulong? Ha? Hindi, ang pinakamagandang kwento na nabanggit sa Quran, ang kwento ni Propeta Yusuf alayhi salam. At si Allah ang nagkwento na rin ito. Sinabi niya, ang pinakamagandang kwento, O Muhammad, ikukwento namin sa iyo ang pinakamagandang kwento. At si Propeta Yusuf alayhi salam. Ngayon, nung may dumating na dalawang tao, nakasama ni Propeta Yusuf alayhi salam sa kanyang kulungan, sabi niya sa kanila, O Propeta Yusuf, ra'aytu sababa qaratin. Nakakita ako, sabi ng isa, inni a'shiru khamra. Gumagawa ko ng alak. At sabi naman ng isa, O Propeta Yusuf, nakita ko ng ibon na kumakain sa aking ulo. Ay, may pagkain dito, tumutuka-tuka siya. Ito yung sabi ng pangalawa. Ngayon sabi niya, nakikita ka namin, O Prophet, o ikaw na Yusuf alayhi salam, na may mabuting pag-uugali, mabuting tao. At alam namin na may kakayanan ka na ipaliwanag sa amin ito. Sabi ni Propeta Yusuf alayhi salam, hindi ko sasabihin ang paliwanag na yan hanggat makinig kayo sa akin. Tignan niyo po 'yon. Hanggat makinig kayo sa akin. Ano yung gustong pakinggan, ano yung gustong sabihin ni Propeta Yusuf? Da'wa. Pinasok niya yung tauhid. Sabi niya, ang aking ninuno, si Ibrahim. Si Propeta Ibrahim, lolo ko, sabi niya. Ibig sabihin, pinagmalaki niya yung kanyang, yung kanyang angkan. Si Propeta Ibrahim, dahil kilala siya. At ang tatay ko si Yaqub alayhis salam, si Ishaq, mga kamag-anak ko sila. At ako si Yusuf alayhis salam. At doon pinasok niya na sabi niya, ang mga ninuno ko na ito, ang aking lolo, si Ibrahim at ang aking ama, ang Panginoon nila ay isa lamang, si Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa na. Pinaliwanag niya na yung da'wa. Pinasok niya na yung da'wa. Kaya tayo, saan man tayo mapuntang lugar, anumang okasyon yan o anumang pagpupulong-pulong yan, dapat samantalahin natin ang pagkakataon at tayo ay magbigay ng da'wa. Sa aeroplano, kung tayo may makaupo, pauwi tayo ng Pilipinas, may makasama tayo, sabihin natin, kwentuhan tayo, ano yung trabaho nyo sa Saudi, ilang taon po kayo dyan, tapos ano yung napansin nyo sa mga Muslim, tapos kung hanggat sa nakuha mo na yung loob niya, samantalahin mo na yung pagkakataon na yan, ipasok mo na sa kanya yung da'wa. Ipaliwanag mo sa kanya yung Islam. Maliwanag? Ano yung panglima? Pagkasamantala ng oras. Ano mang pagkakataon yan, okasyon, meron dyan, dapat samantalahin yan. Taib, at ang pang-anim, ang ikalas, ang ikahuli, ang pagharap o ang pagtingin sa mas importante kaya sa importante. Naintindihan po yan? Yung uunahin natin yung mas importante kaysa sa importante. Halimbawa rito, may isang pagkakataon, dumating sa atin ng isang pinuno ng isang lugar, hindi siya Muslim. Tapos, may dumating sa atin na isang kaibigan, kilala natin, kasama natin sa isang lugar, kaibigan natin, hindi sila Muslim. Tapos, sino yung unahin mo sa kanilang da'wahan? Sino yung unahin mo sa kanila? Ha? Ano po? Yung malapit sa'yo o yung galing pa sa malayong lugar, yung amir na yung pinuno na yan? Sino yung unahin mo dyan? Unahin natin yung amir, yung pinuno na yan. Galing sa malayong lugar. Bakit? Dahil kapag nag-Muslim ang pinuno na yan, maaari mag-Muslim din yung mga nasasakupan niya. Samantalang yung tao na yan, nakasama mo, maaari mo siyang kausapin mamaya. Dahil hindi mo alam, baka ilang sandali, aalis na yung bumisita na yan, yung pinuno na yan, nakasama mo na. Kaya unahin natin yung mas mahalaga kaysa sa yung mas importante kaysa importante. Dahil dalawa po yan. Mas mahalaga at mahalaga. Ang lagi nating inuuna, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas lagi niyang inuuna yung mas importante. Halimbawa, pagdating sa pagtuturo, pangangaral, mas lagi niyang inuuna yung mga matatanda. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
inuuna niyang turuan yung matatanda pagkatapos yung bata. Yung mga maliliit. Dahil pagkatapos nito, humaharap siya sa maraming tao upang turuan ang lahat. Dahil ang matanda, mayroon siyang malawak na pag-uunawa. Samantalang yung bata, ang bata, bukas ang isipan niya, malakas ang memory. Pwede mo siyang turuan. Subalit yung matanda, kadalasan mas nangangailangan yung matanda ng payo dahil alam niya na yung tamang dahil sa edad niya, nililis na yung bawat gawa niya, yung bawat kilos niya. Samantalang yung bata, hindi pa nililis na yung edad nila. Yung nagagawa nilang kasalanan at kabutihan kasi nga bata sila, wala silang alam. Ang matanda, lahat ng kilos niya, salita niya, ito ay nakalista. Kaya si Propeta Muhammad SAW, hinaharap niya yung matatanda, pinapayuhan niya, pagkatapos sinuturuan niya yung mga bata at nagbibigay siya ng mga handog sa mga bata upang makuha niya yung loob ng mga bata. At ito lamang yung 6 na pamaraan ng da'wah ni Propeta Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.